So, good morning, ma'am. What is the importance of teacher and parent, or parent-teacher conference in meeting sa eskwelahan? Okay, so that is what we call here in school as PTA or Parents Teachers Association. Okay, so that is very important or essential because it helps parents and also the teacher to what do you call this, to not trace but to communicate about or for the welfare of the students, especially if the teacher faces problem with a certain student. So automatically during the PTA meeting it will be open to the parents how this certain student act in the classroom. So it is very essential because it helps or it is one of the instruments that the teacher use in order to communicate with the parents so that the parent and the teacher will mag-collaborate sila for the improvement and at the same time for the guidance of their student and their children. So, what is the purpose of PTA meeting? Okay, so for me, the purpose of PTA meeting is to inform the parents about the things or the progress of their students inside the classroom or in their different subjects. The parents are told by the teacher of what are the things that they need to do and the things that they need to improve, especially in mga project dahil walang hata. So, ma-inform good sa teacher, si parent na mauning ang mga kakulangan sa inyong anak, mauning kanang wala siya'y grado, wala siya'y kanang mga performance tasks, anang gidiha sa PTA meeting manitabo na kay dili man gyud ta everyday maka-communicate sa teacher sa parent. So nang kami we here in the school we scheduled PTA meeting yun after every quarter. So after every quarter kay yes, duman sa release sa card karon ma-conjud dito ma-conjud tanan ba Okay sa parents. ibalaan sa parents at the same time ma-inform ko na mo ang parents sa mga projects sa plano diri sa eskwelahan. So murag kanang siya PTA meeting schedule na siya para sa communication sa parents and the teachers about sa kanang lihok or mga ginabuhat sa estudyante nila diri sa eskwelahan. Na po mga student o mga sibat-sibat. Yes, there are many. Isa mo parang tawagin mo para makakommunicate sa parents para makaskwela ng target na para magiging sa system. So, ang may tabuan ni God kung ang student na po is nag-consent ko almost 1 week. So, without notice, without sending me an excuse letter. So, of course, matingana taan na nga wala ng eskwela. So, ako kamagyan na is first, i-communicate ko kung sinisan niya kay, especially if that student kay kasagaran ang mga student manggod na wala bitay kanang wala bitay kanang
ang parent ka walay makabana. Hindi na po wala po daan ng student to school. Oo, niya mo dyan kasagaran nga problem sa mga bata, sa mga estudyante karon nga kanang kasagaran nga ng mga walay attention sa parents bitaw kung mo na nga. Laro na lang. Oo, nga na niya. Murag kuan sila kana ang kana lang sigurong ang tawag na nila na bitaw tungod siguro po sa barkada, manang ano siguro sila makakita o kanang belongingness sa ilang barkada. So, mo na nga, ang ako yung buhaton ko ang bata magsigil absent. Niya, wala ko'y contact sa parent. Tako o class ka, I mean, kanang silingan baron niya. Mag-send ko og letter, magpagamak og letter telling ang parent na akong invite siya nga panihon sa eskwelahan. So, if mo respond ang parent, ano siya sa eskwelahan, pero hindi siya mo respond, o tagaan na mo siya kung time na manhidyon, pero hindi yun siya makaanhi, mo na we do home visitation. So, kung mag-home visit po dito, ano na lang mo may ibang parent na aware din sila na anak sige absent, wala lang po sila ituan, wala po sila himo, or ang uban po, may mga drop na lang ako. May uban nga, madapa o pangha. Manak nga, wala mo mga pamaagi. O niya. Na ako na sa guidance ko na lagi na lista nga learners at risk of dropping out. Like, once ang student 5 consecutive absences or more than 5 na ang niya ang consecutive absences, i-note na gano'n siya as lardo sa guidance. Thank you, Ma'am Chama, for sharing your thoughts about parent and teacher conference.